Mga pet owners dyan, kung hindi nyo kayang kontrolin yung aso nyo, then wag nyong ilabas ng bahay. Bahay pa lang, alam mo na kung wala kang kontrol sa mga aso mo eh. So alam mo yon, bakit mo sila ilalabas ng bahay? Pinag-uusapan ang nangyari na ito sa BGC kung saan isang pusa nga na si Ghost ang nilapa ng 3 aso. Sobrang lala nga nung tama doon sa pusa, kitang-kita mong nahihirapan na siyang humingi. Hindi na siya makalakad and most likely, nabali na nga yung spinal cord niya and so, 50-50 na siya dyan. Ang nakakagalit dyan itong lalaking to, hindi niya pinagamot yung pusa tapos tinakbuhan pa niya. Buti na nga lang, may mga mabubuting puso nga yung nagdala nga doon sa pusa sa veterinaryo but sadly, hindi na nga rin umabot yung pusa. Nakakagalit nga dito, tinakbuhan nga kasi niya yung pusa na sinaktan ng mga aso niya eh. Alam mo yon, gaano kakahayop? Sabihin na nga nating hindi mo sinasadya o nakawala nga lang talaga yung mga aso bigla. Again, bakit hindi mo man lang dinala sa veterinaryo given na responsibilidad mo yan eh? Dapat nga, ikaw yung magbayad ng lahat ng gamot and bayad sa veterinaryo eh, pero hindi. Tinakbuhan mo. Sasabihin mo wala kang pera, ang mamahal ng mga aso mo and halatang-halatang naaalagaan yan and nasa BGC ka. So for sure, dyan ka din nakatira. So ibig sabihin most likely, mayaman ka din eh. Pero wala lang talagang puso yung tao na to and imagine tinakbuhan niya yung pusang naghihingalo na. Sigurado kung may nanakit or may nangagat din doon sa mga aso niya, magagalit siya eh. So alam mo yon, bakit hindi man lang niya tinulungan yung pusang naghihingalo doon sa gilid? To be fair, hindi rin naman full yung video so hindi ko rin naman sure kung nakatali ba talaga yung mga aso sa simulat sa pool pa lang or baka natanggal nga lang yung collar or something kasi nga dito parang may kinakabit nga siya or baka nga mamaya sinadya niya talagang ipahabol sa aso yung pusang walang kalaban-laban. Honestly, may laban naman siguro yung pusa eh pero isipin mo, 3 husky yan. Mas malalaki sa kanya yan so alam mo yon sa isang rambulan, halos imposible talaga siyang mabuhay dyan. Alam mo, sobrang simple lang naman kasi. Kung hindi mo kayang kontrolin yung aso mo, then wag mong ilabas. Kung alam mong agresibo yung aso mo, mapatao man or hayop, wag mong ilabas, diba? Kaalam mo namang malalakas yung mga aso na yan, tapos 3 pa yung nilalabas mo kung di ka ba naman tanga. Tapos nagkataon pang mahina siya, talagang hindi mo yan mapipigilan kapag meron silang inatake kahit nakatali pa yan. Pinagyayabang mo kasi 3 yung aso mo na puro husky. Gandang aso nga, pero ayun, hindi mo naman kayang kontrolin kung hindi ka ba naman tanga. Puro sasabihin ng ibang mga walang puso, pusa lang naman yan eh. Again, if kaya nilang umatake sa pusa na walang kalaban-laban, there's a chance na aggressive din sila enough na umatake nga sa mga tao. Paano kung may bata sila makasalubong, diba? Paano na? Kung nga nilalabas ko yung aso ko na Belgian Shepherd na malaki-laki din, pero since alam kong maharot and magaslaw talaga siyang gumalaw, sobrang lakas talaga ng kapit ko doon sa tali niya, knowing na pwede nga siyang biglaan lang tumakbo. Kapag nilalabas ko yung aso kong malaki, maiksi lang yung tali niya kasi nga ayokong nakakaistorbo nagiging sagabal sa ibang mga taong dumadaan nga doon sa daanan. Kasi sa nangyaring to, hindi mo rin naman fulling masisisi yung mga aso kasi nga mga hayop yan eh. Anong alaga mo or whatsoever, may kanya-kanya silang instinct na pwede nga silang may mga ganitong tipo ng ugali. Kasi kung titignan mo may mga mabait naman na aso pero nangaatake pa rin nga ng mga pusa, so alam mo yon, kumbaga swertihan na lang talaga kung ganun yung aso mo eh. Oo, may mga aso din namang mabait din sa mga pusa, pero may mga aso din talagang nangaatake ng mga pusa kasi siguro ganun lang talaga sila and also, baka hindi lang talaga sila lumaki na may kasamang pusa. Ayun, I'm not sure kung ano ba yung tamang gawin dito sa mga aso na to. Mga nagsasabing ipaput down na nga lang daw yung mga aso or kunin nga daw doon sa amo na to, pero honestly, I'm not sure. Personally, ang pinakamaganda at pinakamadaling paraan, wag na lang ilabas itong mga aso na to and kung lalabas man nila, lagyan na lang nila ng busal. Nakainis kasi itong mga mayayabang na pet owner porket may lahi nga yung aso nila na ilalabas nga nila tapos hindi naman nila kayang i-control. Pag-aalaga ka ng malalaking aso and gustong gusto mo ilabas, then isigurado mo muna na kaya mong kontrolin and i-manage sila. Siguro mag-gym ka para lumakas ka pero kung hindi mo kayang mapigilan yung isang asong humahatak sa'yo, then wag kang maglalabas ng aso. Kung yung aso mo Shih Tzu or Chihuahua din okay lang eh. Pero 3 husky, lalaki niyan, tapos 3 pa? Sinong tangang pagsasabay-sabay na palabasin yan unless kaya mo, di ba? Video hindi ko ma-sure kung senior na ba yung lalaki pero for sure matanda na siya. Alam mo yon, wag mo na lang ilabas ng sabay-sabay yung lahat ng aso mo knowing na you're not physically capable of handling your dogs eh. Again, wag nating masyadong sisihin yung aso kasi nga may mga ganyan talagang instinct yung iba sa kanila eh. But instead, sana maparusahan yung lalaking kasama nga ng mga aso kasi nga kasalanan niya lahat to eh. Sana makulong siya or magka-record siya kasi nga
hindi normal na gawin yan ng isang normal na tao. Ayun, RIP kay Ghost and sana mabigyan nga siya ng hustisya. Ang salamat doon sa mga nag-effort na dalhin nga sa vet itong si Ghost kasi imagine the pain from Ghost na naghihingalo siya tapos nasa gilid lang siya ng kalsada. At least sa dulo, naramdaman naman ni Ghost na may mga mabubuting tao or mga pet lover din talaga. Kasi yung mga ganitong klaseng tipo ng tao, hindi talaga pet lover yan eh. Nilalabas lang talaga niya yung aso niya para ipagyabang. Sana umaksyon nga yung mga otoridad nga sa BGC dito and sana maparusahan and mahuli itong lalaki na to. Yun lang. Thank you.